Hello guys, hello Earth Signs, hello Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. General reading, so I hope na makuha mo yung energy. Okay. Air signs. Okay, so meron kang number 29, 34, and number 3. 7, 11, 3. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius. Unahin natin yung sa gitna. 31, 4, 34, 7. Loss, lack, fear, victimization. So, nakikita ko yung mga air signs dito na posibleng maraming nangyari sa kanilang buhay 7 months ago, or 7 days ago, or 7 years ago, nakalipas na pwedeng nagdala sa kanila sa sitwasyon ng takot. Diba? Like, maraming nangyari sa nakaraan mo na siya yung nagtulak sa'yo para maging matatakutin ka. Diba? Yung parang wala kang confidence sa sarili mo, wala kang tiwala, wala kang, parang ganon. Walang interest, parang ganun. So, kung ano lang yung nandyan, yun lang yung igagrab mo. Parang ganun yung mindset mo dati. But, yung iba din, parang may victim mentality na. Parang, dahil sa mga pagsubok, sa mga rejection, or dahil sa mga hindi natutupad nilang pangarap, or maraming problemang pinagdadaanan, nagiging parang nagkakaroon sila ng victim mentality, na feeling nila, wala nang pag-asa. But, sa araw na ito, nakikita ko sa'yo na magbabago yung sitwasyon na yun. Magbabago yung mindset mo. Makikita mo yung rason kung bakit nangyari yon. So, parang maiintindihan mo sa araw na ito na everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari, maganda or hindi maganda, ay may rason. May lessons na kailangan nating matutunan. So, sa araw na ito, peaceful resolution tungkol sa mga problema, peaceful na parang pag-uusap para sa kaayusan ng relationship, problema, or ano pa man. Paiba dito sa yung air signs, Gemini, Libra, and Aquarius na siguro nagano sila, nagbabalik eskwela, yung iba nagsiseminar, nagtitraining, and yung iba naman is nag-aaral sila ng mga musical instrument, or yung mga arts, pagpinta, pintura, parang ganun. So, or mga kung ano man ang gamit yung kamay nyo. So, nakikita ko siya dito na pwede mong pagkakitaan yung bagay na yan na plano mong pag-aralan or kung nag-aaral ka na sa ngayon. Okay? Okay, first card natin is, wow. So, 8 of Pentacles, nakafocus ka sa trabaho. So, pwedeng sa araw na ito, wala kang ibang gagawin kundi magtrabaho. Parang ganun. Yung iba naman sa inyo dito, yung focus ng iba is, pwedeng gusto nilang maghanap ng ibang mas mataas na sweldo, mas magandang company, mas magandang lugar kung saan pwedeng magtrabaho. Pero hindi nila alam kung tama ba itong direksyon na gusto nilang tahakin. So, parang, tinitimbang nila yung situation sa ngayon. Okay, so meron kang 4 of Pentacles. And then, so meron dito na air signs, Gemini, Libra, and Aquarius na posibleng nagbabalak sila na magpakasal ng kanilang karelasyon. So, sa araw na ito is nakapag-decision sila na kailangan nilang mag-ipon ng pera para sa okasyon. Or pwedeng para sa kasal or para sa birthday ng mahal sa buhay. Or nakikita ko sa inyo dito na kailangan yung mag-ipong mag-asawa. Yung mag-asawa ito, like mag-asawa, magkapatid, magpapamilya. Sa araw nito is pwedeng, ito na yung simula ng pag-iipon nyo ng pera. Kailangan yung mag-ipon para sa mga plano nyo sa buhay in the future. Okay. Naghihintay ka ng harvest season. So, kung ikaw ay magsasaka, may farm ka, or pwedeng may trinabaho ka,
talagang maghihintay ka ng positive result. So, nakikita ko sir dito, naghihintay ka ng good karma, ng blessings. And sinasabi dito na financial wealth to. So, lump sum of money, malaking halaga siya. Nakikita ko sir dito na huwag kang masyadong mag-i-expect. Okay? So, alisin mo yung sobrang expectation para hindi ka ma-disappoint. Pero, wala namang masama sa araw na ito kung nag-i-expect ka. Pero, hindi yung sobra-sobra. Okay? Mayroong isang tao na pinanghihinayangan yung pagkawala mo sa buhay niya. Or merong kapamilya siguro na nakaaway na parang nag-iisip siya na malaki kang kawalan sa parang after nyo mag-away minamalas siya, so parang ganun, so nagsisisi ang taong ito. King of Pentacles, pwedeng may magbebenta ng lupa, magbebenta ng bahay, posibleng makatanggap ng job offer sa ibang bansa, or pwedeng yung iba sa inyo dyan ay yun, marami kayong ideas na maiisip kung ano yung pwedeng maging desisyon sa ganitong sitwasyon, lalo na kung tungkol yan sa long distance travel or relationship. So yun, hindi, yung iba sobrang insomniatic, diba? Hindi makatulog sa gabi, sleepless nights dahil sa sobrang pag-iisip. Pwedeng maraming blessing siyang sineselebrate or kailangan niya ng clarity. So, nasaan ka man dyan, sinasabi siya ng barahan na huwag mong masyadong isipin yung solusyon, lalo na kung pagod ka. Kasi hindi ka makakakuha ng tamang solusyon pag pagod ka. So, dito sinasabi, hanapin mo yung clarity, yung liwanag. Bago ka gumawa ng desisyon, make sure na pinag-isipan mo siya ng 10 beses. And kumalma ka daw, okay? Kumalma ka daw, isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, babae, ang posibleng makatulong sa'yo sa mga pinagdadaanan mo is either money matters or relationship. Isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer din ang makakatulong sa'yo para sa travel, movement, progress, para sa relocation na gusto mong mangyari. So, pwedeng siya yung bibili ng ticket mo, siya yung tutulong sa'yo para mag-asikaso ng papeles, or pwedeng siya yung tutulong sa'yo para mas mapadali yung progress mo. Okay? Next card natin is the Empress. So, yun, abundance energy yung Empress. Ibig sabihin yan, marami kang new beginnings na gustong subukan. Like, yung iba gustong mag-aral magluto, gustong mag-aral ulit sa kahit anong klase ng gusto niyang pag-aralan. Gusto niyang magbalik bayan, gusto niyang bumalik sa abroad, parang ganun. So, nakikita ko siya dito na kailangan mong pag-aralan yung mga pinaplano mo sa ngayon. Okay, kailangan mong isipin muna. Huwag kang magpadalos-dalos dahil posibleng masira yung discarding mo niyan after. Okay? Sa usaping relationship, family life, ay sobrang strong yung energy mo sa araw na ito. So, meron kang mga kapamilya na handa kang tulungan, handa kang i-guide, supportahan. And nakikita ko yung foundation matatag. So, walang tendency na masira yung foundation mo sa araw na ito. Yung relationship ng couple, relationship ng mag-iina, magkapatid, magkaibigan, magkatrabaho. Sobrang solid. Okay? Thank you guys. Bye!